Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng Pilipos chapter 2 verses 14 hanggang 15. Gawin ninyong lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos. Matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang balukdot at masama. Sa gayon magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Pagrereklamo or complaining. Pag-aralan natin yan today, at napakahalaga po na huwag ma-develop sa atin itong toxic mentality ng pagrereklamo. Ibig sabihin po ng salitang toxic, nakakalason, na pag-uugali. At alam niyo po ba na tayong mga anak ng Diyos, dapat po tayo maging huwaran sa mundong ito. At yung buhay natin magsilbing ilaw sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Lord. Kasi ang mundong ito, binabanggit po dito sa verse na binasa natin, baluktot at masama. At mahirap na po natin baguhin yan, papasama pa ng papasama yan. Pero tayo po mga Kristiyano, pwede tayong magbago. Pwedeng maalis sa atin yung toxic mentality or attitudes na na-develop. So, paano ba nadidevelop yung magandang pag-uugali, Pastor? Alam naman natin sa Romans chapter 10 verse 17, dumarating ang pananampalataya sa pamamagitan po ng pakikinig. Habang natututunan po natin yung pong tamang knowledge sa buhay at ina-apply po natin ito, dun po nadidevelop ang tamang pag-uugali. Kaya sa Biblia po, napakahalaga po ng renewing of the mind. Kasi kung ano po yung information na nakukuha po natin sa salita ng Diyos, at tawag po dyan, ay knowledge of God, in-apply natin sa buhay natin, ang tawag po dyan, wisdom. Ang wisdom po, applied knowledge po yan eh. Doon na po nagmumula yung tamang pag-uugali at ikinikilos po natin. Siguro, ang tanong ng iba, kasalanan ba, Pastor, yung pagrereklamo? Kung naalala niyo yung mga Israelites, nung panahon ni Moses, mababasa niyo yan sa Hebrews, chapter 3, verse 7 hanggang 12. Makikita niyo wala silang ginawa kundi maghimagsik sa Diyos, magreklamo ng magreklamo. Mababasa niyo po yan sa Old Testament, sa Exodus, sa Book of Numbers, At alam niyo, hindi sila nakasumpong ng kapahingahan dahil doon hindi sila nakapasok sa Promised Land. For 40 years, sila po ay nanatili dun sa ilang, natanaw lamang nila yung Promised Land. So anong ibig sabihin nito? Minsan po sa buhay kaya tayo hindi nakaka-experience ng magandang buhay dahil po sa sobra nating pagrereklamo. Yan. Pangalawa, na-develop sa kanila yung pusong masama at walang pananampalataya na naglayo sa kanila sa Diyos. So, ibig sabihin, toxic talaga po yung pagrereklamo. Nadidevelop yung unbelief. At yun po ang naglalayo sa tao sa Diyos. Kaya alam niyo po, kala niyo walang effect yung inyong mga sinasabit, iniisip, malaki po ang epekto niyan sa inyong buhay pananampalataya. Wala tayong magagawa, baluktot at masama ang sanlibutang ito. Yun ang sabi ng Biblia eh. Kaya tayo po, ang mission natin maging uliran na anak ng Diyos. Kasi sa atin po dapat magsimula yung magandang halimbawa. Ang karanasan ng marami sa atin, madali tayong magreklamo. Nagsisimula yan sa bahay, And then mapapansin ninyo sa inyong trabaho, marami ring mareklamo. Sa ating pong society, maraming mareklamo. Sa gobyerno, Ngayon, sa Biblia sinasabi na dapat po tayo'y huwag magreklamo sa isa't isa upang hindi tayo hatulan ng Diyos. Yun po ang sabi ng James chapter 5 verse 9. At ganoon din sa 1 Corinthians chapter 10 verse 10, paalala sa atin yung nangyari po sa bayan ng Israel noong panahon ni Moses. Sabi diyan, huwag tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na namumuksa. Kita ninyo, napahamak po sila dahil lang sa pagrereklamo. Kaya kapatid, iwasan
ang masamang ugali ng pagrereklamo. So ano ang dapat nating gawin? Unang-una, gawin ang lahat ng may pasasalamat. Yan ang itinuturo ng Lord sa atin. Lagi tayong magpasalamat sa buhay na ito. Napakahalaga po nun. Ngayon, maintindihan nyo na bakit ang mga Christians laging nagpapasalamat, grateful palagi sa kanilang buhay. Pangalawa, tumulong tayo. Ano po? Tanungin natin yung ating sarili, may naitutulong ba ako? Bahagi ba ako ng pagbabago? Ako ba'y mabuting halimbawa o magaling lang ako sa salita, hindi naman sa gawa? Panghuli, dapat tayo po'y nagbibigay ng pag-asa at pananampalataya sa tao. Kung mangungusap po tayo, dapat po yung salitang nagbibigay buhay. Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 16, habang ipinapangaral ninyo ang salitang nagbibigay buhay. Kaya dapat po sa halip na magreklamo, ay magbigay po tayo ng pag-asa at pananampalataya sa ating pong mga pangungusap sa mga taong napaligid sa atin. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. At muli na-enlighten kami na ang pananampalataya pala ay nakikita sa aming mga ikinikilos. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag kaming laging nagrireklamo. Bagkus maging bahagi kami ng solusyon at pagbabago sa bayan na ito. Lalong-lalo na sa ikapagbabago ng maraming tao. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ng aming tinanggap today. Purihin ka, itong aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.